Okay. So, para sa ex mo, si David daw, pero mas kilalanin mo sila sa pamamagitan ng iyong mga katanungan. Hana, what is your first question? Okay. Paano mo hinahandle ang misunderstanding o away kapag nasa public place kayo? Uy. Paano may na-handle ang misunderstanding? At Nagre-recite. Nagre-recite nga. Nagre-recite. paano may na-handle ang misunderstanding o away? Nagkaroon ka na ba ng girlfriend tas nag-away kayo sa public? Yes po. Sa Paano mo mall po. hina-handle yung sa mall? Ina-handle ko siya sa pamamaraan ng communication po. Kasi sa relation, communication is the key. Key. Communication is the key. Sus ko. So, paano ka nakikipag-communicate? Paano mo hinandle yung sitwasyon at saka yung girlfriend mo? Siguro po kakausapin ko siya. Hindi, nung nangyari yun, Nung paano mo nangyari siya yun. hinandle? Inaaway ka sa Nag-aaway mall kayo. kayo. Sa mall. Paano mo? Alam mo na nag-aaway kayo sa mall. Ano ka ba? Ito, tandaan mo, communication is key! Ganon. Paano? Dadaling ko po siya siguro sa park. Park? Kasi Paano yung mall? Walang park? Hindi. Oo. Kunyari, nasa labas na kami ng mall. Oo. Pupunta kami Paano sa pag hindi park sumama para sa park? marerelax yung sarili namin. Sabi na layo pa ng park. Gusto ko dito tayo Gusto ko mag-usap. ngayon na. Eh di dadali na lang ito sa coffee shop. Ayoko magkape. Tataas yung energy ko, mag-aaway lang tayo lalo. Ano ba gusto mo? Saan mo siya dadalhin? Gusto ko dito. Mag-usap tayo dito. Ayun nga po, pag-uusapan namin yung Hindi, kwento mo sa anong nangyari sa inyo? Paano mo Okay, hinandle yung dinala mo siya sa park doon nag-aaway kayo sa mall? Opo. Kasi doon Sa po... mall ba yan? Sa Makati po, circuit. Kasi Ha? katabi Circuit. niya po yung... Circuit Makati. So may park doon. May park. May Park Square. Sa mall din sila nagpunta. So, tapos, dinala mo sa park. Doon po kami nag-usap. Para lahat naman po ng problema na pag-uusapan na maayos, na mahinahon po. Nadaan naman po sa pag-uusap. Paano pag- Nakikipag-usap pero mataas ang boses. Oo, nakakahiya sa Ah, madalas sumisigaw. tao. Ako na po yung mag-a-adjust. Parang mahinahon na po ako makipag-usap sa kanya. Para yung energy ko po, mapasa po sa kanya yun. Ganun. Kasi kami ni Ayn, pa nag-aaway kayo, mataas ang boses ko, siya nag-adjust. Anong ginagawa? Ginagawa niya yung bibig ko. Adjust kita, visit ka, ingay mo. Daldal mo. In-adjust niya yung bibig ko. So, ganon. Dadali niya sa park. Magiging kalmado lang siya para hindi sumabog. Parang lumipat daw yung energy niya. Yes. How about you, Matt? Para sa akin naman po, kasi na-experience ko na yan dati. Siguro po as a lalaki po, dapat manatili ka, sabi ni Maki, maging kalmado. Tapos, aside from that po, dapat lambingin mo muna siya. Kasi normal talaga sa babae na Paano mo mas nilalambing emotional. yung babae? Kunyari si Bong yung babae. Iyo ko! Galit ako sa iyo! Sabihin ko lang po talaga sa kanya na Hindi, gawin mo. Huwag mo ikwento. Gawin mo. Ay, dali. Lambingin mo siya kasi galit siya eh. mahal. Naku, wag mo ko mamahal-mahal, ha? Ako si Mura. Hindi talaga worth it na mag-away tayo sa labas. Huwag mo kawakan. Pag-usapan natin yung maayos kasi pag-usapan naman talaga yan. Mag-sorry ka muna. Sorry. Kiss mo ko. O, kala ko lalambingin mo. Paano mo ba lalambingin? Oo nga po, Gawin mo! Ilang beses ko na sinabi gawin? Hindi ka magiging... Sunburn! Sunburn! Okay, paano mo lalambingin? Lawayan mo sa puso. Lambingin mo. Kasi may pera usog. I love you, pera usog. Ganon. Nausog ba? sabi nga po, communication talaga. Gawin mo! Tinatakot, Parang si diba? Sunburn na kausap. Tinatakot lang. De, joke lang. So, paano mo nga lalambingin? Kasi sabi mo lalambingin. Oo, paano mo Pakita siya sa amin. susuyuin? Anong gagawin mo? Yakapin. Di mo naman pala kaya, puro kasalita. Sabi mo, lalambingin mo, di ka naman marunong. Hindi, baka naman nahihiya sa akin. Kim Chu, ikaw do dito. Oy! Galit ako sa'yo. Ayoko nang makipag-jowa sa'yo. Love, Break na tayo. hindi, okay lang yan. Kasi normal naman Okay talaga lang. na meron tayong misunderstanding. Dapat Ba't parang naririnig ko yung konsensya ko? dapat mag-usap tayo maayos kasi hindi worth it talaga na mag-away tayo dito Bagay sa pa rin labas. si Kim Cho tsaka si Apolinario Mabini. Bakit hindi po ni Matt yan? Mat yan eh. Si Matt yung makikipag-usap ka talaga. Opo. Kasi Usap talaga siya. Yun lang naman talaga yung way para maging okay kayo eh.
Kaya nga misunderstanding kasi meron Is the kayong key. hindi pagkakaunawaan. Misunderstanding is the key. Hindi pagkakaunawaan. Communication is the key. Misunderstanding. Ganun gagawin mo sa public? Sa public kasi kayo nag-away. Ano daw gagawin mo eh? Opo. Kausapin ko lang talaga siya. Ipaintindi ko talaga sa kanya na hindi talaga worth it na mag-away tayo sa labas kasi maraming tao eh. Pero kung hindi ko siya ma-handle, siguro, kasi meron talagang ganung babae na sobrang lakas ng boses pag kahit na tapos hindi nagpapahawak ganun. Oo, yung pag hinahawakan mo yung... Hindi yung ganun. Tapos, Huwag mo akong hawakan. hintayin ko lang talaga siya na Sige, lumapit ko. Pag-usapan natin ito sa park. Iiwan mo siya Usap sa... tayo sa Hindi po, park. hindi po. Tama Hintay- ako sa pag-usap tayo sa park. hintayin ko na lang po siya na maging kalmado ganun. Para Okay. kausapin ko siya na maayos. Oo. Yeah. David, Yes po. First po, mag-apologize po. And at that kahit time wala kang ginawang mali, mag-apologize Yes ka. po. Okay. And hawakan po siya sa kamay and i-ask po, gently po siya na mag-usap po in a private space or quiet place para yung pag-uusapan namin is between lang sa amin po. Konkreto yung plano. Kalmado rin yung David eh. Kalmado si David, no? Sorry na, ako nang mali. Kukunin ka mo. Sorry na, mag-usap tayo sa private place. Ano ba ginagawa mo? Mag-usap tayo sa private place. Nasa public tayo. Kiskisan mo ako ng soap-spoken. Soft. Okay. Sa mga narinig mo kasagutan, sino doon yung nagsabi ng mga linya na, ay, gusto ko yun. Si number 3 po. Si David! Siya ang bibigyan mo ng unang green flag, tama? Bakit? Gusto ko yung straightforward eh. Wala nang ano-ano. Paligoy-ligoy. Paligoy-ligoy, diretso. Approve sa'yo yun, Ken? Opo. Siya talaga si David din ang gusto mong sagot? Opo. Okay. Approve. Question number 2. Okay. Anong pinakamalaking sakripisyo ang nagawa mo para sa pag-ibig? Ano Kung yun, Mac? meron man, ano yung pinakamalaking sakripisyong nagawa mo na Maki? Meron po. Sarili ko po. Sinakripisyo mo ang sarili mo? Yes po. Paano? Binuhos ko na po lahat hanggang sa naramdaman ko na nawalan na pala ako. Nawalan ka na. Oo. Dapat pala Binuhos hindi- mo na lahat tapos ayaw pa rin lumubog. Bumabalik eh. Bumalik eh. Wala mo, wala na. Bad trip dun yung binuhos ko na po lahat pero lutang pa rin ang lutang. Traitor! Oo, kaya yan sila. Ay, nako. Ang Sabi mo wala. Kaya iwasan mo kumain ng mais pag masama ang loob mo. Magkano lang yung isang cup ng mais? Pero magkano yung tubig na uubusin mo para mapalubog yun? Bad trip yun, 30 minutes ka lang. Yun talaga, iba ang pakikipaglaban ng mais kahit anong buhos mo, lutang siya ng lutang. Minsan dumidila pa yung kala mo wala. Ay, ito pa ako. Ito pa kami. Gumano na yun, no? Bumitaw ulit. Iba siya. Kala mo may life vest na suot yung mais. I'm back! Tawang-tawa, Rhea Jen. Huh? Tawang-tawa, tapos gumaganon kay June. Ano number mo? May asawa na yan! So, gusto mo punta tayo sa park para tayo mag-away. Okay. So, ikaw, ang isinakripisyo mo ay sarili. Sarili niya. Binuhos niya na lahat. Pagmamahal po sa sarili. Inubos mo ang sarili mo. Na dapat hindi po dapat pala binibigay yung lahat. Magtitira po tayo sa sarili natin para pag nawalan, makaka-recover po agad tayo. Magtitira ka pa rin para. Hindi man lumubog, may susunod. sabi mo sa susunod, sabay mo na lang Para tipid sa tubig. Paksabay na lang. Matt! Siguro sa akin po, aside sa sarili ko, yung connection ng family ko po. Kasi Anong ibig sabihin? Kasi nung nagka-jowa po ako, nung na-inlove po ako ng sobra, bali, naputol yung communication ko sa family ko, ganun. Naisakripisyo mo yung oras Yes, mo parang sa nakasakripisyo ka siya, pero hindi ko siya sinadya talaga. Parang nabulag lang ako. Ganun. Focus mo doon lang sa Oo, girlfriend mo. doon ako nakafocus sa kanya kasi parang napamahal ako ng todo eh. Pero nung nawala siya, na-realize ko naman na mali pala talaga yung ginagawa ko. Paano kung nawala siya tapos kasama niya yung pamilya mo? Pinapalit siya.
Siya yung na-itapwera. Bubuhos niya ng tinda. Siya yung Total, nawala. dined mo may pamilya mo, tapos sila yung nagsama, di ba gano'n? Deadmahin natin. Kasi Galit natin masakit si yun. Oo. So, sa pamilya mo ang nasa equation. Thank you, Matt. David. Yung oras ko po. Oras saan? Yung buong oras ko po sa mga bagay po na nakafocus lang po sa kanya. Pwede ko i-baliwalain yun or i-disregard. Basta lang ang focus ko buong araw yun ay siya lang. Pasensya ka na, Hana, nilangaw ka. So, nagsakripisyon siya ng oras para sa ibang bagay. Siya lang. Siya lang ang mahalaga, ang pinagtuunan. Kanino mo ibibigay ang green flag at bakit? Kay number 1. Maki, bakit? Yung ganun din po kasi ako nung sa amin ni Ken, na naubos ko yung sarili ko. Binuhos kasi lahat eh. No? Yun yung hindi ko na gustuhin mangyari ulit. Oh, tas pareho kay si Maki din, hindi niya daw i-allow na mauulit pa yun. Approve ba, Ken? Opo. Okay, maraming salamat, Ken. Third question. Okay. Okay ba sa'yo na magkatrabaho kayo ng jowa mo? Naging magkatrabaho ba kayo ni Ken? Yes po. Okay ba sa'yo, Maki? Against po ako dun. Dahil? Kasi po, pag nasa work na tayo, iba na po yung role natin tsaka yung relationship natin sa work. Kasi may mga responsible tayong gawin sa work na dapat gagawin mo yun. Baka kasi pag nagka-team kayo sa work, baka magka-misunderstanding nga kayo. Madalas kayong magka-misunderstanding. Kaya Paano against pag po. na-inlove ka sa ka-work mo? Yung magka-work na kayo bago pa kayo naging magjowa? Siguro po, hayaan ko na lang din po siya mahalin. Yun Ano lang. no? Hayaan mo na lang maalis? Mahalin po. Mahalin. Hindi ka magre-resign. Opo. So okay lang din sa'yo na magka-work kayo? So, hindi siya Hindi po. against. Baka ako na po mag-adjust. Alis na po ako sa company. Parang gano'n. Oh. Okay. Matt. Grabe yung mga reaction. Sabi ni MC, sus talaga ba? Ikaw, Matt. Para sa akin naman po, okay lang po talaga sa akin para makasama ko siya everyday sa work namin. Tapos mas makikilala ko siya. And kung meron man kaming siguro, di ba since ka-work kami, mas mabilis namin masolusyonan if ever may problem sa workplace namin. Ganon. Okay lang naman po talaga. Safe space. David. Against po. Dahil pagdating po sa pagtatrabaho and yung kasama po siya sa kanya mismo, kailangan po may boundaries po or limits. Dahil once na andun ka sa workplace na kasama mo katrabaho, may hihirapan ka mag-focus since nakikita mo siya sa site mo or mapapaisip mo, tapos baka magkaroon pa ng problem or issue po. So paano nga kung ganun din, yung na-inlove ka sa ka-work mo, anong gagawin mo? Magre-resign ka, pagre-resignin mo siya, o hindi mo itutuloy ang damdamin na nararamdaman mo? Mag-resign po. Sino? Ako po. Oh. Thank you very much. Thank you po. Sacrifice. Dalawa ang nagsabing di sila pabor doon. Si Matt naman, carry lang. Kanino mo ibibigay ang huling green flag? Kay 3 po. Kay David! Bakit? Lumambot ako dun sa sinabi niya Ba't matigas ka kanina? Ay nako, lulubog ka na. Hindi, base sa experience ko, hindi nag-work sa akin na magkatrabaho. Nagbabangayan kayo sa work? Hindi mo maiwasan. Oh. Pag nakatalikod yung mga boss. Okay. Depende sa tao yun. Kasi kami naman, hindi naman kami nagbabangayan. Diba? Misa nga, siya na lang nandito eh. Oo. Pabor ka ba dun, Ken? For me, mas okay si Juan. Sa akin lang po. Opinion ko. Mas Kasi- okay kung ang pinili niya si Maki sa dulo? Hindi po. Kasi siya po kasi, marunong mag-adjust dun sa taong mamahalin niya. Kaya nga sana mas pinili niya si Maki, si number 1? Opo. Oh. So, iba ang opinion ni Ken. Pero ang binigyan mo ng green flag ay si David. So, nakadalawa, si David ang makakadate mo. Hana! Yes, congratulations, David. Pero heto muna ang mga searchy na hindi mo napili, Hana. Searchy number 1. Magpakilala ka na. Hi, Ana. I'm Maki. Thank you sa chance na isa ako sa mga nakapili. Sana maging happy ka sa choice mo. And sana maging maganda yung storya mo. Thank you. Thank you, Maki! At David? ngayon, yes.
Halika na. Matt, magpakilala ka na kay Hannah. Hi, Hannah. Since si David yung napili mo, mag-ingat lang kayo and ingatan mo din yung sarili mo. Especially yung emotion mo din. Thank you, Matt. Eto na si Ken, ang ex. Magbibigay ng message kay Hannah. Hannah, thank you sa almost 1 year na experience. So, payo ko lang sa'yo ngayon, huwag mo ibigay lahat. Yun lang. Hannah, may sasabihin ka kay Ken? Apo. Ken, sana sa taong mamahalin mo o mamahalin mo pa, sana hayaan mo silang mahalin ka sa paraang alam nila. Hindi lang sa paraang alam mo. Matapos sumbatan ni Hannah si Ken, charot, joke lang. Ken, may gusto, anong sasabihin mo kay David na pinili ni Hannah? David, alagaan mo mabuti si Hannah. Yan. Ayun lang. Okay. Ken, anong mensahe mo naman sa kapatid ni Hannah? Ayun, pakifocus yung kapatid ni Hannah. Ayun, naka-blue. Ayusin mo. Ayan. Joke lang. David, maaari ka nang pumunta sa dating pwesto ni Ken. Hannah, please meet David. Sana ang puso ko'y malaya pa. Huwag panghinaan dahil darating din ang taong hihilom sa damdaming nasugatan. Magbabalik pa ang It's Showtime.